Magandang umaga po sa inyo lahat at isang pagpala, biyaya at darating po puno ng kapayapaan sa ating puso at sa ating mga isipan. Okay po. At ako natutuwa uling katapusan po ng linggo. Ako po ang inyong nabibigyan ng pagkakataong magbahagi ng iba't ibang mga mensahe. At sa umaga pong ito ay mapapansin niyo po ang aking mensahe ay nauukol sa pagre-review ng Church of Christ New Testament Biblical Practices. Tulungan niyo po kung suriin ang pag-aaral na ito. Kung saan ay ginagawa natin dito po sa loob ng ating pananampalataya. Kaya po ginamit yung salitang review dahil po ang mga tatalakayin ko ay kung ano yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Okay. May mga nagtatanong po kasi sa ating ilang mga kakilala kung ano-ano daw po yung ating practices dito, yung normal practices natin dito. At para na rin po sa kaalaman, lubha pong may mga kabataan tayo na maaaring hindi pa sila totally enlightened with the practices of our church sa ngayon. Hindi lang po para sa kabataan, at mayroon din po tayong mga ilang kasamahan. Maaaring ang topic ko pong sa umagang ito para dun sa matatagal ng mananampalataya ay ordinaryo po. Pero sa mga kabataan at sa mga bago, novice o yung ngayon pa lang po na kasama natin dito na nananampalataya, maaaring makatulong po ang ating pagre-review sa ating ginagawang mga practices sa amin ito. Kung kaya't nais ko pong abutin ang level ng pag-unawa, hindi lang ng kabataan, gayon din po ang ating mga baguhang kasama at para rin po sa pagbabalik aral dun sa ating mga matatagal na rin. O yung tinatawag natin mga kapatiran natin na may ugat na sa pananampalataya. Dito po ay nais kong bigyan liwanag kung ano ang pinaniniwalaan, sinusunod, itinuturo at pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo ayon sa bagong tipan. Ang mga bagay po na nais kong ibahagi sa inyo ay pamumula sa katuruan po ng ating banal na kasulatan, na kung saan ang buong kapasyahan ng Diyos na dapat pagbatayan sa paggawa sa loob ng ating iglesia. Gayunpaman po, ang lahat ay ini-encourage na magpatuloy tayo sa pagsasaliksik sa Biblia upang mapatunayan po natin ang katotohanan ng bawat aral na kung saan ay tinuturo po namin sa inyo. Sisipi po ako ng ilang mga kataga o ilang mga chapter and verses mula po sa bagong tipan lamang. Okay po. Kung mapapansin niyo po, ang aking pong mga gagamitin ay puro po sa mga bagong tipan. Dito po nakapaloob na sinasabi sa Timoteo, ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, na ang Biblia o ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at naglalaman ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan. Yung kung ginagawa po natin dito ay yung mga kabanalan, at yung kabuhayan naman po ay kung paraan natin isinasagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ibinigay na minsan sa mga banal. Nais ko din pong bigyang paglilinaw na kung bakit na po tayo po, ako'y may nakasulat na NT o New Testament, na kung saan ang ating pong mga sinusunod na mga practices
ay nanggagaling po sa banal na kasulatan. Sa Roma 6:14 po, dito po malinaw na pinaliwanag na ang matandang tipan bilang isang batas o pagtuntunin ng pananampalataya ay pinalitan na, at sa mga huling araw, ito po yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi nasakop ng batas na yaon. Binibigyan ko po ng diin na kung saan yung pong batas sa lumang tipan ay hindi na po nasasakop para po sa panahon natin ito. Bilang pagpapatuloy, maaari niyo pong basahin ang Galatia 3:24 hanggang 25. Kapag daw po ang mga Kristiyano ay nandito na ngayon sa panahon ni Kristo, panahon ng ating Panginoon,